Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Tuloy na tuloy po ang investigasyon sa biggest corruption in the history. Ang nakawan dyan sa flood control at iimbestigahan po ito sa Blue Ribbon Committee. Dahil nakapag-post si Attorney Baligod kanina na winidraw yung invitasyon notices sa 18 Marines. Totoo naman po yun na winidraw, pero mayroon pong nagsabi, no? Ito, Senpia revoked the summons for the 18 Marines because it will be Sen Marcoleta who will issue them as head of the subcommittee. Ang nakapirma kasi doon sa notice ng 18 Marines ay si Senpia. Napunta na ito sa subcommittee at ang chairman dyan ay si Rodante Marcoleta. Kaya dapat ang nakapirma doon, ang nakalagay na pangalan doon, Rodante Marcoleta at pirma niya. So, babaguhin lang po. At mayroon pang isang post si Attorney Baligod at ito yung pangalawang post niya. Mga kababayan, sa aking nakuhang impormasyon ay nag-alala lamang pala ang ilang senador sa maaaring panggigipit na gagawin ng administrasyon sa mga kasapi ng majority block ng Senado. Sa ngayon, nalaman ko na matutuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Ipanalangin po natin ang ating bansa at lahat ng mga senador na gustong maisiwalat at masawata na ang kasamaan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. So, malinaw po, no? Hindi dahil winidraw, kasi ayaw nang imbitahan ang mga Marines. Siguro papalitan lang po ng notices kung saan ang nakapirma na ay si Sen Marcoleta. Kasi itong mga nasa minority block gustong harangin itong investigasyon. Baka ma-technical ang majority. So mas magandang nag-alala lang yung ibang mga senator na baka ma-technical nga. So, pag may race na technicality, yung mga minority, itigil ang investigasyon, patay. So, kailangan, gagawan talaga ng paraan kasi ang daming mga tumanggap ng maleta dyan sa minority. Gagawan nila, sisilipin nila yan para matigil. Ngayon, kahapon po ay nasuspend ang session sa Senado. At pinanood ko yung vlog live ni Senate President Alan Peter Cayetano kanina. At sinabi niya, noong nag-walk out sila, pinagmamalaki pa nila na ito ay parang good o great strategies. Strategy, sabi nila, di ba? Meron pang isang termino silang ginamit strategy daw yan. Yung pag-walk out nila. Medyo nagtagumpay sila, hindi natuloy yung botohan, pero ang usapin pa naman doon kung pwedeng talakayin sa plenary. Yung pa lang ang pagbobotohan, hindi pa yung online voting So, mini-mislead nila yan pag sila nagpaliwanag, botohan na kung papayagan ng online voting. Hindi pa. Ganyan magpaliwanag si Erwin Tulfo So, hindi pa gano'n ang botohan. So, mini-mislead nila, niloloko talaga nila ang tao. Palibasa, si Erwin Tulfo, maraming natanggap na donation mula sa mga Yap, kay Eric Yap, kung saan ito pala ay contractor, kung di ako nagkakamali, at nakatanggap ng maleta. Kaya, gigil na mapatalsik si Sen Alan bilang Senate President. So, ito yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Nung nag-walk out sila,
Ang sabi nila, ito'y great strategy. Di ba? Yung pag-walk out nila, yung pag-postpone ng session. Ha? At hanggang ngayon, wala akong balita sa Senado, pero wala pa rin ang majority. Hindi pa rin dumadalo. Itong pag-postpone ng session, strategy din. Strategy din. Para hindi po maharang ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ha? Kasi babalakin nila, magtatry sila dyan, susubukan nila yan na naharangin. So hanggang Huwebes, malamang bukas, Miyerkules, wala pa ring sesyon. So hanggang Huwebes, pag Huwebes na, Blue Ribbon Committee hearing na. Para hindi po maharang ang Blue Ribbon Committee hearing. So hindi po a-attend ang majority sa session dahil postpone nga eh. Postpone po ang session. So kung sinasabi nyo nakaraan, yung walkout nyo, the greatest strategy, ito po ay naaayon din sa rules, sabi ni Senator Cayetano, na banggit niya yan sa kanyang vlog kanina or sa kanyang live. Kaya itong mga minority ngayon, ayun, panayang iyak sa media. Feeling happy. At ang panawagan na nila ngayon, Cayetano resign. Yan na yung panawagan nila. Pinagre-resign nila yung walang bahid ng korupsyon. Naringgan niya na ba, Cayetano? Tumanggap ng maleta? Naringgan nyo si Cayetano may insertions? Ha? Kung sino yung walang korupsyon, yun ang gustong ipag-resign ni Risa Hontiveros. Aba, Risa Hontiveros, may pinakitang ebidensya si Katon Ying, ha? Doon sa 3 billion na insertions mo, kumpleto yung mga proyekto, flood control, multipurpose, mga pet project lang yan. Mga pet project na madaling nakawan, madaling gawan ng korupsyon. Yun yung mga project mo eh. Andun, binasa ko yan eh. Mga flood control, roads, at multipurpose hall, mga pet project, maliliit na hindi pala maliliit. 3 billion pala yon, pero marami. Maliliit pero marami. Kaya yun yung mas magandang nakawan, yung mga maliliit na na proyekto, nakala mo na hindi pansinin pero napapansin pa rin. Yan yung halimbawa kay Risa Hontiveros. Kaya ayaw nila ng investigasyon. Ha? Anong problema, Soto? Bakit ayaw nyo ng investigasyon? Ano problema? Dahil nga, di ba, tumanggap ka raw ng 5 maleta, 5 malalaking maleta. Pero kung ako, wala naman akong korupsyon, malinis ang aking konsensya. Di ba napakaganda nun? Paatinin mo yung 18 Marines, doon sa Blue Ribbon Committee, umupo ka ron, at doon, examine mo, cross-exam mo sila, para patunayan mo na itong mga to nagsisinungaling. Di ba, napakagandang opportunity nun? Di ba pa? Di ba? Napakagandang pagkakataon nun na ipakita mo sa taong bayan itong mga to nagsisinungaling. Ganyan po yung ginawa ni Jinggoy nung itinuro ni Bryce Hernandez ba yun? Si Jinggoy? Kinross exam niya. At nung katabi niya si Alcantara, iba naman yung sinasabi ni Alcantara, magkasalungat si Bryce at si Alcantara patungkol kay Jinggoy. Yung isang sinasabi ni Alcantara, wala pong napanood ko lang kasi sa replay eh. Wala pong tinutukoy kay Jinggoy. At yung isang babae na parang representative ng contractor. Wala din daw
proyekto sila na ang proponent si Jinggoy. Samantalang yun ang tinuturo ni Bryce. May mga inconsistency. Yun ang maganda, Soto. Kung talagang wala kang kasalanan. Mas magandang magkaharap kayo ng mga Marines para ma-cross-exam mo sila. Yan nga yung sabi ni Senator Alan. Sa mga lumalabas na testigo, hindi daw siya talaga naghuhusga. Of course, pinakikinggan niya ito. At nagsasagawa siya ng kaunting research. Pero pagdating sa hanggat hindi pa naiimbestigahan at nako-cross exam, doon pa lang ako maniniwala. So napaka impartial ni Senator Cayetano. Tapos gusto nilang pag-resignin yung mga magnanakaw pa ang nananawagan na mag-resign na si si Senator Alan Peter Cayetano. At dito po sa notice kung saan pinadala po sa mga sinamon, sa mga inimbitahan, ay andito po yung mga matters na tatalakayin, no? Parang lumalabas, parang back to zero po ang investigasyon sa flood control. Ito, number 1, motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippines underwater. Number 2, privileged speech of Senator Panfilo Ping Lacson entitled Flooded Gates of Corruption and Flooded Gates of Hell, delivered on August 20, 2025. O yan. Babalikan yung privileged speech ni Senator Lacson. Kung ano yung mga pinagsasabi mo ron. 'Di ba? May mga binanggit kang mga mga kontraktor. 67 ba 'yon na kontraktor? Tapos ikaw din yung nagbanggit kung paano nagwawaldas ng milyong-milyon yung mga na taga DPWH Engineering sa casino, 'di ba? Ikaw din yata 'yon. So babalikan po 'yan, Number 3, privileged speech of Senator Jinggoy Ejercito Estrada entitled No One is Safe, delivered on September 10. Number 4, privileged speech of Senator Erwin Tulfo, the Philippine Contractors Accreditation Board, delivered on September 16, 2025. Ayan, babalikan po yung privileged speech mo, Erwin Tulfo. Ano ba pinagsasabi mo ron? Number 5, privileged speech of Senator Rodante Marcoleta entitled on the alleged lack of parliamentary courtesy. Ayun, yung tinututulan ni Panfilo Lacson na imbitahan yung mga congressman dahil nga daw sa parliamentary courtesy. Number 6, proposed Senate Resolution 317, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into alleged money delivery scheme involving former military personnel, ayan na nga, employed by Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court ICC, filed by Senator Amy R. Marcos. Privileged speech of Senator Rodante Marcoleta entitled on the video statement of former Speaker Martin Romualdez, delivered on May 4, 2026. Oy! Ito nga yung video ni Romualdez. Kasama po sa tatalakayin sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Higit sa lahat, itong ang number 6, itong mga former military personnel employed by Saldico, ayan na. So, yung invitasyon po na winidraw dahil si Pia Cayetano nakapirma, papalitan lang po yun kung saan si Rodante Marcoleta na ang nakapirma.
So, yan, abangan po natin at husgahan natin. Tayo ang maghusga, ang Pilipino po ang maghuhusga dyan sa magaganap na investigasyon. Makikita nyo naman ha? Kung sino yung hindi patas at yung patas, yung impartial. Makikita naman yan. Ganon din po sa sa impeachment. Nangako si Sen Cayetano na makakakita kayo dito ng impartial na pagdinig sa impeachment ni BP Sara. Okay, so tuloy na tuloy po ang Blue Ribbon Committee at ginawa nito ng strategy na postpone ang Senate session o ano kayo ngayon. Marami mga nagko-comment sino ba yung si Erwin Tulfo ba yon? Senador yun nakalimutan ko itong ginagawa daw na pag-postpone sa Senate session, sa plenary, may kaukulang paglabag daw sa batas. Sabi nga nung iba, yung ginawa nyong walkout, pwede nga kayong arestuhin. Mas labag sa batas yung pag-walkout. Kasi para mong tinalikuran yung pagiging senador mo. Umalis ka. Nag-walkout ka. Para dahil lang sa isang amendments, dahil lang dapat tutulan mo 'yun, tindigan mo, hindi yung layasan mo. 'Di ba? So, kapag sila gumawa matino, maayos. O kapag may gumawa naman na yung sa majority, yung strategy nila, labag sa batas. Wala silang ginawang labag sa batas. Pero if I know, kayo yung mga guilty. Kayo yung tunay na magnanakaw. Kayo yung tunay na nagkaroon, tumanggap ng maleta. So, malalaman po yan. Soto, nako, manginginig na to. Manginginig na sa takot. At hindi na yan mapagkatulog. Hindi na yan baka maglalasing na lang yan para makatulog. Iinom yan ng mga imported na alak. Yung matapang, mabilis makalasing para makatulog. Kasi, puro na yan, puro nababaliw na yan sa kakaisip. Sigurado, banggitin yan si Soto. Diniliver 5 maleta sa Baclaran. Baclaran ba yun? Divisoria. Okay, hintayin natin po sa Webes. Tuloy na tuloy yan. See you next time. Bye-bye.